Okay siya, na-meet niya naman lahat ng criteria, malutong naman siya, pero hindi siya okay para sa akin. Ngayon, try natin gumawa ng panibagong ratio. 300 grams ng potato starch. 50% din ng bread flour. At ano daw? Potato starch saka bread flour kinumbine para gawing breading mix. Ako, naman Ninong Ray. Breading mix na breading mix, di mo alam kung paano gawin. Ship ka ba talaga? Napakasimple niyan. Ito, panoorin nyo. Okay, magandang araw po sa lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Big Nok. So ngayon meron tayong i-review kung sino man po yung nakapanood na ng video nito ni Ninong Ray. Yung chicken breeding experiment niya na ginawa. So magbibigay lang tayo ng input or review dito sa kanyang ginawang breeding experiment. Samahan niyo po ako. Himayin natin yung kanyang video para kumbaga mas ma-improve pa natin o kaya masabi natin kung okay ba tong ginawa niyang experiment. So tayo po ay gumagawa ng video ng mga tulad nito na kumbaga yung mga ginagawang pagluluto ng ating mga kilalang personalidad tulad nito ni Ninong Ray. Shoutout po sa inyo. Papakita po natin dito sa video yung kanyang pagluluto, yung mga pahapyaw na pagluluto niya o kaya pag-experiment niya dito sa breading mix, chicken breading mix experiment, kung ano yung masasabi natin, na kung tama ba o kung okay ba yung ginawa niya, okay? O kung may mali ba dun sa ginawa niya. So bago po yan, don't forget po to subscribe, konting suporta po sa ating channel para sa mga ganitong content. Kasi ang gagawin po natin dito sa ating content natin ay gagawa tayo ng mga video, mga review about sa pagluluto ng ating mga sikat na personalidad, mga chef, artista, celebrity o kung ano-ano pa, kung sino-sino pa na nagluluto, at magbibigay tayo ng ating sariling opinion tungkol sa kanilang pagluluto. Kung tama ba yung kanilang ginawa, sundin nyo. Kung may mali, pupunain natin. Okay? Kasi hindi porket chef sila o kaya cook sila, ay wala na silang pagkakamali sa kanilang pagluluto. So tayo naman bilang isang karaniwang tao ay magbibigay tayo ng sarili nating opinion para mas ma-improve yung kanilang ginawang pagluluto. Okay? Gagawa tayo ng sariling version natin. Kumbaga, ipapakita natin yung sariling version natin ng pagluluto o paggawa ng ingredients para yun ang gayahin nyo. Kumbaga, in-improve na natin, di ba? In-improve na natin yung ginawa nila, mas in-improve pa natin. Kung sa kanila, okay na yon, so i-improve pa natin, babawasan natin, tatanggalin natin yung mga ingredients na dapat tanggalin o kaya dadagdagan natin para yun talaga ang gamitin nyo. Ano raw yung klase ng harina or cornstarch na magpo-produce ng magandang texture with sura sa fried chicken o manok kapag prinito na natin. Ay ano ba ang klase ng harina na magpo-produce na may pinakamagandang klase ng balat sa manok? Kumbaga, pag-try niya yung paggamit ng bread flour, cake flour, all-purpose flour, rice flour. Gumamit din siya ng mga starch para kumbaga mataray niya kung ano yung texture ng fried chicken. Okay? Okay? So mamaya ay isa-isahin po natin yan. Try namin siya sa 1 liter na tubig, pero 1 liter ng tubig, 70 grams ng Chicken powder. nor chicken powder. Ginamitan niya ng chicken powder, nor chicken powder, yung ginawa niyang briny na ginawa niya. So sa ginawa niya to, para sa akin ay medyo magastos. Alam naman natin na ang chicken powder o nor ay mahal, di ba? Alam nyo, ang brining lang naman simple lang naman napakasimple yan. Dalawa lang naman ang kailangan natin yan. Kumbaga nga ang brining kumbaga pwede natin makuha yung yung mga sangkap ng libre. Bakit? Noong unang panahon talaga, ang brining po talagang ginagamit o kaya yung ingredients na ginagamit sa pagbabrine ay ang tubig alat o kaya tubig na galing sa dagat. Yun ang ginagawa para ma-preserve ng mga ninuno natin yung pagkain nila. Kumbaga mas tumagal yung lifespan ng kanilang pagkain. So ibibigay natin yung tamang sukat
ng pagbabrine. Hindi natin kailangan ng nor kasi brining lang naman yan. Pag nilagyan mo ng nor yan, ibig sabihin para sa akin hindi na yung brining ang tawag doon kasi nga may timpla na, kumbaga meron ng nilagay kang panimpla kasi templado na yung nor di ba? So itong brine simple lang naman. Ang isa pang dahilan ba't binabrine natin ang karne ng manok para ma-retain yung moisture niya ng karne niya. Kasi nga kahit na ma-overcook natin yan, mananatiling juicy yung karne ng manok. Yan. So, ang ingredients lang naman po yan ay 1 litrong tubig, 1 litrong tubig po, 1 litrong tubig, at 2 tablespoon rock salt. Wala nang iba. Yun lang. Ha? So, isa-1 litrong yan, pwede nyo nang maibabad ang 2 kilong manok na chop. So, kung marami yan, ito naman yung sukat nyo. Halimbawa, 5 kilos na manok ang inyong ibabrine na na-chop na. So 10 liters ng tubig, saka 1 and 1/2 cups na rock salt. Yun lang. Tunawing maigi at ibabad nyo ng mga 2 to 4 hours po. Kung okay lang mag-extend, kung halimbawa overnight, okay lang po yan. Then after ma-brine nyo, kailangan bandawan para matanggal yung mga excess na alat doon sa manok. So sabi niya, dito sa video, ito po. Ngayon, ang default ko is 30-70, 30% harina, 30% cornstarch, 70% all-purpose flour. Diba? So sabi niya rito, ang ratio dapat ng flour ay 30-70 ang ratio. Di ba? 30 yung flour, 30% yung flour, 30% yung cornstarch. Tapos, nabanggit niya rin na 70% all-purpose flour. Ha? So dito pa lang sa sinabi ni Ninong Rai na ito yung default para sa kanya na formula para sa breeding mix ay para sa akin ay hindi tama. Hindi niya makukuha dito yung tamang texture ng manok at crispiness. Ngayon, kung mapapansin nyo, after niyang mabalutan ng harina yung manok ay, di ba, iniwan niya lang saglit. Ang purpose daw nito. Ngayon, ito gagawin natin. Per balot, para lang siguradong kapit na kapit siya, iiwan muna natin yan dyan. Around 5 to 10 minutes, di ba? Dahil once na ganito ang ginawa mo, mababasa yung harina na nakakapit dun sa manok. So yung moisture, yun ang makakabasa sa manok. Sa balat ng manok. Hindi magiging maganda ang texture ng manok. Hindi magiging maganda po yan sa ginawa niya. So mas maganda, once na nabalutan nyo na ng dried na flour o breeding mix, yung inyong manok, ang kailangan nyo lang gawin, ipagpag nyo. Ng ilang ulit, ipagpag, itaktak. Tingnan nyo po yung aking previous na video. Then sabay agad na itong iprito. Sabay yung iprito agad. Pagkapagpag nyo, iprito nyo agad. Okay? Sa tamang temperatura. Kasi mali po ang ginawa dito ni Ninong Rai Try nyo yung method niya. Then try nyo rin po yung sinasabi ko. Then i-compare yung output kung alin ang mas magandang texture. Ano yung tamang temperature ng oil? Bago natin ilubog yung manok. Ang tamang temperature po dapat ay 160 degree Celsius to 170 degrees Celsius or to 340 degree Fahrenheit. Yan ang tamang temperature po. Sigurado po yan na hindi kakalas o hindi malalaglag ang arena ng manok. Okay? O kaya yung breeding mix. Ipapagpag nyo lang, tapos i-timing nyo na talagang nasa tamang sukat na yung temperature, saka nyo ilubog yung manok na piprituin nyo. Manok, lalo kaya mga drumstick, ano yun 11 to 12 minutes yun. Tama din siya. Sa drumstick naman, ay talagang mahaba or dapat i-extend ang oras ng pagprito ng drumstick. Bakit? Kasi po yung drumsticks talaga kumbaga mabuto po yan na parts. So sa akin, pag nagpiprito ako, talagang pinapahuli po namin yan. Pinapahuli ko yan sa lahat ng parts. Kasi kumbaga yung drumstick malaki ang buto. Kapag hinahon mo kaagad yan, kapag giniwa mo, mayroong bloody, magiging bloody yung drumstick nyo. Hindi luto talaga. Pero yung tulad ng pitcho, ng wings,
ng Thai part, 8 to 9 minutes lang po yan, ayos na, luto na po yan. Basta tandaan nyo, nasa tamang temperature po. Okay? Tamang temperature po, hindi po yan maiilaw. So dito sa experiment niya, ang maganda raw na gamitin ay yung bread flour. Sa tatlong harina na yon, all-purpose flour, cake flour, bread flour. Bread flour ang pinakamaganda. Makikita nyo naman dito, malutong yung naging output, malutong. Bakit ano ba yung bread flour? Nabanggit niya na mas mataas ang protina ng bread flour. Tama si Ninong Rai, dahil ang bread flour ay may content talaga yan na 12 to 14% na protein o protina. Pero mga kabiknok, hindi po sapat porket mataas na ang protina na content ng isang flour, ay makukuha nyo na talaga yung tamang texture ng fried chicken. Kaya kung mapapansin nyo po, na ang iba ay gumagamit ng white egg o kaya itlog, okay? Sa pagprito ng manok. Pero medyo magastos, di ba? Magastos ang paggamit ng itlog eh. Pwede yan sa pambahay lang. Pero kung pang negosyo, nako, hindi ko sinasuggest ang gumamit ng egg. Kailangan kasi ang protina ay maging balance. Paano natin gagawin yon? Of course, sa pamamagitan ng pag-combine ng starch sa harina. Dito naman sa starch na tinry ni Ninong Rai ay alam naman natin na ang starch ay talagang matigas yan pag ginamit na pang-coating sa manok, di ba? So, para sa akin, nagsayang lang siya ng time dito eh. Medyo matigas, di ba? Medyo matigas siya. Nagsayang lang siya ng oras. Pero siyempre, gusto niya lang siguro ipakita sa atin na kung ano ang magiging output ng texture kung starch ang gagamitin. Okay? Kung starch lang kasi ang gagamitin na pang-coat sa manok ay umasa na tayo na matigas or brittle or madaling madurog ang coating ng manok. Yan po ang mangyayari po dyan. Kaya kung makikita nyo, nung nag-try si Ninong Rai ng kasabay starch ay nasabi niya na di pwede na pang-coating sa manok. Okay siya, na-meet niya naman lahat ng criteria, malutong naman siya, pero hindi siya okay para sa akin. Thickening agent, kumbaga, thickening agent yan eh. So, umasa ka talaga na matigas. Matigas to pag ginawa mong pang-coating sa manok. At pag ginuya mo naman, at nabasa ng laway mo o nabasa, ay nagiging madulas o gelatinous ang texture, which is hindi maganda sa manok. Nagtry din siya ng potato starch. Dito makikita nyo. Which is tamang-tama daw ang crispiness nito. Pero ang problema naman nito ay kumakapal ang coating ng manok kapag ginamitan nyo ng potato starch. So parang may hangin yung texture niyan eh. So hindi rin siya pwede. Hindi rin siya pwedeng gamitin sa pamprito ng manok. Malibang kung i-combine mo yan sa harina. So ngayon, na-find out niya na mas maganda yung texture o kinalabasan ng bread flour saka potato starch. So anong gagawin ni Ninong Rai? Diba? Dahil kung babalikan nyo yung video, yun ang pinakamagandang naging output sa experiment niya. Okay? So ang gagawin niya, i-combine niya itong dalawa. 300 grams ng potato starch. 50% din ng bread flour. Hindi pa rin makukuha yung tamang texture niyan o crispiness. Pag bagong luto, masarap talaga yung pag bagong luto. Nandun yung crispiness niyan. Nandun yung crispiness ng combination nito. Pag bagong luto. Pero siguro, after mga 30 minutes yan, mga 30 minutes na nahangin na o lumamig na yung manok, ay umasa ka. Wala na yung crispiness niyan. Huwag na kayong magsayang ng oras. Wala kayong mapapala. Ninong Rai, excuse mo. Ako kasi nagawa ko na yan. Lahat ng mga combinationan na nito sa breeding mix na yan. Nagawa ko na po yan. Na-experiment ko na yan. Pinagdaanan ko na yan. So ngayon, sinasabi ko lang po sa inyo, huwag na kayong magsayang nagawin tong ginawa ni Ninong Rai. Kasi hindi tatagal yung crispiness nito. Mga isang oras lang to. Sabihin na natin na ganoon. Pag nahanginan na to, lumamig yung manok, ay wala na rin po yung crispiness. Yung combination niya, potato starch, saka bread flour, hindi tama. Hindi pa rin po tama yan. So ngayon,
ituturo ko sa inyo yung tamang combination. So, abangan nyo po sa susunod nating video kasi mahaba na tong video. So, may next video po tayong ilalabas kung saan nandoon yung tamang sukat ng mga ingredients na to. Kasama yung lahat-lahat na. Ibibigay natin yung tamang ratio or sukat sa inyo. Kung ayaw nyo na gumawa ng kung ano-anong eksperimento pa, di ba? Kasi mahirap naman talaga gumawa ng pag-i-experiment ng isang putahe o kaya isang recipe. Ay gumamit na lang kayo ng Master Bic Knock All-Purpose breeding mix powder. Ready mix na po yan, naka-ready na, wala na kayong ihalo, ikukot nyo na lang sa manok nyo. So yun, sigurado na po yan. Kasi nga proven na po, ilang taon na po yan. At yan ang ginagamit ng ating mga business partner o kaya yung mga nagpa-fried chicken, pang-personal man, pang-bahay man, at pang-business. So sureball na po yan. Pero yun nga, sa susunod pong video natin, gagawa tayo ng sariling version natin na breeding mix. Kumbaga ibibigay ko sa inyo yung kumpletong sangkap. So abangan nyo po ang video na yon. So para maging update kayo, mag-subscribe po kayo sa channel ko. Thank you and God bless.